Hello guys, welcome sa first episode ng The Angel Podcast. We are here live sa The Lord's and Apostolic Center. And I am Jonathan Feeney, apelado. I've been serving the Lord since 12 years old. Ako si Balakay AJ Alvan Jesse Torrijos, 29 years old. I've been serving the Lord since 2011. So, yun yung time na naging worker ako. So, ngayon ako ay chairman ng aming church sa music ministry. So, Wow. I am Sosthenes Decena and I am 20 years old and I've been serving God since I was 11 years old, I think. Yeah. Wow. So we are here guys to talk about what it's like growing up sa church. Kasi actually we decided to start this podcast since na karoon ng open door para sa mga angels ulit. Something happened on July 10, 2024. Yeah. And ever since that, nagkakaroon ng open door ngayon para sa mga kabataan na talagang gamitin for the glory of God. So, that will be the topic for today, guys. So, Malakay, what it's like growing up sa church? Ano yung experiences mo nung ikaw ay bata pa? Kailan ka namulat pagdating sa things of the Spirit, things na patungkol sa Diyos? So, ang naalala ko that time, kasi ang dad ko is evangelical. So, Yemi Church siya. So usually ang evangelical church palagi yung maraming Bible school. So kapag meron akong may Bible school sa church namin dati, TLH na rin ako nyon. So ang nangyayari nyon, meron akong evangelical church na inaantenan dahil nga may Bible school. Kasi yung pinakagusto ko sa part ng pagiging pag umaaten. So kapag umaaten ako nyon, siyempre payabangan. Sabi niya, may mga main tracks, memory verse, kasi hiwalay-hiwalay yung yung mga from 6 years old to 8 years old, 10 to 12, ganyan. So, masaya kasi syempre may mamimit ka mga nagko-church na mga kabataan na nagko-church din. So, it's really fun sa akin kasi nga may activities. So, yun ang ang tingin ko na masayang moment pag na-church as a pastor kid. So, yun. So, ikaw naman, Sosthenes, kasi hindi ka namin kasama dito sa Pilipinas. Actually, for everyone's information, si Sosthenes ay from the United States of the America. US. Wow. Sure. Yes. And he's from Vallejo, California. So, he's been here for 3 years? 2 years. Yeah. 2 years turning 3 because he's a nursing student sa Valenzuela. So, how about you, Sosthenes? Kamusta yung experience mo? So, growing up as children, let's see, we had the same thing, main trust, the memory verses, and all that. And then all I remember is that we are separated from the big people, the adults. Young adults. Not the young adults, kasi puro matanda sa amin. It's, nung time na yan, hiwalay kami. Puro kami mga bata nun. Wala pang kabataan. Tapos, ang alam ko lang yung mga big kids, older kids, yung mga wala na sa amin. Wala na sa church namin. They would sit with the adults, with the big adults. And then, ang nakita ko lang doon is like, okay, have fun with the other kids. And then just play around. Okay, after the pastora teacher teaches, we just go back to playing games again. I don't even remember yung mga tinuro sa amin yung mga stories. Pero ayun nga, yung may mga tinuro sa amin ng mga main trust, main verses. And after that, we would eat with the adults sa labas. And it was just a routine for me for that. That was all that I had growing up as children sa church namin. So, ayun guys, sa The Lord's kasi 'di ba, pag ikaw ay bata pa, hindi ka pa pwede sa yun nga, sabi ni Sosthenes kanina, hindi ka pwede sa labas, which is yung regular service na yung pastor magtuturo. Pero at the age of 12 years old, ganun din ba sa inyo, Sos? Pagdating ng 12 years old,
dapat lalabas ka na, hindi ka na pwede sa children. Which is magandang training din yun. So, do you recall yung first experiences yun nung kayo ay naging part na ng regular service, part na ng mga Yes. adults? Yes. It was actually by accident kami. Dahil pinalabas kaming tatlong kabataan na pinsan ko, Jacamaya, at si Yorim. Pinalabas, ay hindi pa si Yorim. Si ano ba? Kami lang pala dalawa ni Jacamaya. So, ang ginawa namin nun is sumama kami sa mga adults so, kung saan nagtuturo si Apostle Dayo. So, ayun, pinalabas kami din dahil sabi may film showing. Pero walang film showing. Value vision. So, nakinig kami sa turo. Tapos sabi nila, okay, magaling or okay kayo makinig sa turo ni Apostle. Dito na kayo. So, from then on, dun na kami nagstay. At yung age namin nun, 10 years old kami nun. Wala kami sa 12 years old na okay, 12 years labas na kayo sa children. Kundi, andun na kami. Tapos, dumating na yung sa point na workers convention came around at ayun, nag-apply na kami kahit wala pa kami sa age lang 12. Ako din, ang first na service ko is AS. Ang hindi ko makalimutan yung turo nyon kasi ang nangyari kasi nyon by accident din kasi sa dami na ng mga bata sa children. So, syempre, dahil nga 11 years old ako nyon. So, probably, ang tinuro yata ni daddy mo that time is yung you are created to be a solution in a problem. So, di ko makakatiwa yung teaching niya kasi pinakanta pa niyon that time yung I wanna know you, I wanna hear your voice, I want to know you more. So, nandun ako sa likod niya, sabi ko, parang iba yata to sa loob ng ng children. Sabi ko, ibang-iba siya. So, that time, nagtanong na ako kay Kita Salome, sabi ko, Kita, pwede dito na ba ako umatin? Kasi nandun pa na yun. So sabi niya, sige, diyan ka na lang kasi nga dumadami na tayo. Dumadami na yung mga children. So yun, it's a by accident. Pero tuloy-tuloy na yun. Since then, until now. So yun nga, is nabanggit mo malaki, naalala mo yung turo. So ano yung masasabi nyong during that time na syempre transition kayo from children to a part na ng regular service? Ano yung isang turo na hindi nyo makakalimutan na nagkaroon ng impact sa inyo kaya parang during that time meron kayo na experience na kakaiba? Kasi ako I remember one time ang hindi ko talaga makalimutan na nangyari is during AC yun. AC or PC ata sa Baguio. I think AC na ata yun. Kami ni Jonathan, galing kami sa kwarto. Tapos gusto kong kunin kay mami. Tapos pumunta kami ni Jonathan dun sa mismo session hall. During that time, nag-i-start na sila. Nagkakantahan na sila. And as we were singing, syempre, naturuan tayo ng mga bata na hindi natin pwedeng basta-basta kulitin yung mga magulang natin, di ba? Kasi syempre, in the middle of worship sila. So, nung ando kami, pumasok kami, nag-worship kami, ginalang namin, sumabay kami. And alam ko kinakanta doon is Fulfilling My Destiny. And I remember nung kinakanta namin yun, all of a sudden, di ko ma-explain, naiyak ako bigla. And during that time, because hindi siya sa turo actually hindi siya sa turo, kundi sa worship during the time nung nagkakantahan. And nung meron ako ng experience na kakaiba. And ever since that, pinakawakan ko yung experience na yun, na hindi ko kasi siya mapaliwanag, syempre bata. Pero pinakawakan ko yung experience yun, and I believe na it was the presence of God during that time. So kayo, ano yung mga naging experience nyo? Usually kasi nung time na bata pa ako, bago mag-start ang children ministry nyo, hindi ako makakalimutan yun. Kapag tugtugan ng worship, pupunta ka talaga sa harap. So ako nagkaroon talaga ako ng interest sa music. Dahil sabi, hindi siya dahil it's a cool thing na marunong mag-gitara o what. Pero nakikita ko kasi ito yung magiging mundo ko. So, kaya every time na kapag magka-start na ang praise and worship, every time yon magsisimula man o ministerial, lalabas talaga ako. Minsan nasisita pa nga sabi niya, si AJ? Tumatakas ka na naman. Dahil nga sa children pa ako yun. So, yung experience ko yun na ang talagang
impact sa akin na kanta is yung kinanta ng ate mo, yung There's no better time to worship you. Kasi pinakanta Kids that time worship. yun si Jen, ni Apostle Joseph, nung kantang yun. And since then yun, hindi ko makakalimutan. Kasi may time nga akong maglaro, pero wala akong time sa Lord. Yun ako nagkaroon ng, ng experience. Yeah. Kasi yung kantang yun is about walang time yung mga tao sa Diyos. Oo, kasi yun yung magandang kanta yun is very, very powerful. Yeah. Yung kantang yun. So yun. Ako naman, hindi ko maalala yung kanta pero alala ko green yung slides. Tagalog or syempre English. English yun. I think it's a Chris Tomlin song pero I forgot. Pero nangyari yun sa bahay namin dahil sa amin, lumilipat kami every month na yung gawain kung saan nagaganap. So, this month, whatever, it's gonna be our house. Next month, Capacete residence, and then De Las Reyes residence. So, ganun nangyari. It was just one Sunday service na, ayun, ministerial na. Tapos it was like one of the first times, that's the first time na I remember na slain ako. And it's very valuable to me dahil alala ko pag bagsak ako, wow, hindi masakit. Ganun, and it was experiencing the presence of God. Walang sumala sa akin nun. I bounced off the floor. Pero, ayun nga, it was life-changing that time. Dahil I was very young that time. Di ko alam kung 12 years old pa nun. Basta, yun nga. Very young age nun. Dahil, yun nga, sa old house pa namin nangyari nun. And then, through that time, syempre, wala akong ganun karanasan nun. So, that was one of the first. Okay, so we're about to get real, ha? So, as a part ng story kasi natin, syempre, di lang naman yung mga good things na na-experience natin, but part din yung bad things. Of course. So, ikaw, Malakay, bilang pinakamatanda sa atin, ano yung mga bad experiences mo na during that time? Actually, di siya talaga bad experience. Bad experience sa akin ng mga tao dito sa iglesia. So, may bad experience sila sa akin. As you all know. Kaya siya natatawa kasi. Okay, kwento. Ang pinaka-bad di kasi talaga siya bad experience ko eh. Pero bad experience nila sa akin is yung na-involve ako sa pagnanakaw ng pera. So, one time, kasi nagkaroon ako ng interest nyo dahil ngayon isa kong classmate nyo nung elementary. Eh, meron siyang nanay niya na nagpo-provide sa kanya ng kanong gusto niya, binibili niya. So, ako, nagkaroon ako ng interest. What is to be like na maraming pera nang mabili yung gusto ko? So, ako, dahil nga ako, kasi minsan diba tayo mga bata noon, pag ano nakikita natin, ginagaya natin. So, we are in the stage ng learning. So, minsan nakikita ko yung mga bata sa kali na nangnanakaw or what. Tapos napapanood ko pa sa TV. So, ako, ginaya ko siya. So, one time yung sa bahay namin, dahil alam ko saan nakatago yung pera, may isang parang drawer, oro, kantasi tawag doon. So, alam ko saan nakalagay yung pera. So, hindi pa uso kasi yung alkansya noon that time. Inuha ko yun. At pinambili ko ng yoyo, tas nang libre pa sa mga classmate ko, tas binibili ko ng pagkain. That time, ang tingin ko, kapag binibigyan ng baon, parang kulang siya. Kulang ang tingin ko doon sa perang yun. So, gusto ko magnakaw. So, yun yung pinaka-bad experience sa akin. Until nung time na yun, nagagawa ko na siya, pati sa church, nakakapagnakaw ng pera. So, from bahay, numalawak yung experience kong yun. So, yun. And during that time nung ikaw ay nagnanakaw, wala bang time na parang nakakonsensya ka? Kasi lalo na ako syempre sa church ka nagnanakaw, di ba? Kasi hindi naman madaling sa bahay, I mean, within family, kaya ma-solve ka agad. Pero once you rob the house of God, sabi nga, di ba, sa Malakay chapter 3, di ba? Pag di ka nagtatize, you are robbing God. Pero ikaw, naisip mo magnakaw sa church. So, wala bang like a little bit of conscience during that time?
Actually, kapag nahuhuli ako that time, walang impact sa akin yung yung disiplina na. Kasi alam ko, papaluin lang ako, kaya kong paupain yan. Parang yung tinuturo sa iglesia na mapapatawad ka naman eh. Yun ang naiisip ko palagi. Mapapatawad naman ako, anak naman ako ng pastor, maintindihan ako. So yun ang parang nakinit ng kong privilege na gawin ulit yung nanakaw. Until, ito isa sa pinaka-deep nangyari sa akin. Nasa school kami ng JIL, School Molino. Jesus is Lord. So, doon ako nag-aaral. Until that time, hindi na ako nagnakaw ng pera nyo. Pero napagbintangahan ako dahil may background ako. So, ang nangyari sa akin yun, may time na ikaw yung pinisisi, pero dahil ikaw yung nakikitang gumagawa nyo, napilitan akong aminin. So, masakit sa akin yun kasi hindi ko na nga ginagawa to. Yun na nag-cause sa akin na tanggap ko na nanangako ko ng pera. Okay. So, kaya nga sabi nila, may term na, may term niya na pag nanako na, parang sakit na yan. Yun yung palaging tinatingin ng mga secular, na sakit na yan. Pero hindi nila alam, anak ako ng pastor. So, yun ang naging point ko na tingin ko, talagang destiny ko namang na ako ng pera. So, yun naging gap ko na nung pagnanakaw. Ikaw naman, Sos, ano yung mga bad experience mo? Bad experience, which is pure pressure, I guess. Dahil yun nga, yung ibang, yung mga matanda sa amin, yung mga kabataan, they influenced me na, dahil may one time, siyempre, nasa children lang kami, sabi nila sa akin, oy, sirain mo yung laruan, ikot mo yung ulo ng aso. Alam mo yung aso na nagbabark mag-isa. Sabi nila, ikot mo yung ulo, ganun. Sige pa, ganun. Tapos, nung nasira, ako may kasalanan. Pero di ko alam anong sasabihin ko dahil bata pa ako noon, 7 years old ako noon. Tapos, ako pa kailangan gumawa ng mga chores ko para makapag-ipon, para mabili ko yung nasira kong toy. Tapos, hindi ko alam bakit ako pinapagalitan noon that time dahil nga ako yung sinabihan gumawa ng kalokohan na yon. Tapos, ako pa yung biktimang gumawa. Siyempre ako gumawa, pero I was the one that was influenced na gawin yung bagay na yan. So that time, kahit naranasan ko yung galit that time, kahit hindi ko masabi, hindi ako marunong explain, hindi ako marunong defend myself that time since 7 years old lang ako nun, di ba? So that time I had to repent. Make restitution sa nasira kong bagay na yan. Dahil lang they dared me, yung mga ibang kabataan, they dared me na sirain yung toy na yan. So during that time, kayong dalawa, this question is for you guys. Siyempre, ikaw, sabi mo na ikaw ay napagbintangan na sa pagnanakaw kahit hindi mo naman ginawa. Pero dahil na may background ka na, ganon. And ikaw naman, Sos, ikaw ang napagbintangan dahil inutusan ka. Which is hindi naman nila inamin yun. So, at some point ba nagkaroon ng bitterness sa inyo? Like, question na, bakit sa Sos, itong mga to, nasa church sila pero kamuutusan nila ako ng mga masamang bagay. And sa'yo naman, malakay. Like, sinong tutulong sa akin? Siyempre, di ba, yun nga, yung sinasabi mo na sakit. Gusto ko man lumaya pero hindi ko alam paano. Ganon, may mga question ba na gano'n na ayoko nang gawin pero hindi ko alam kung paano ko titigil or wala akong mapagsabihan, walang tumutulong sa akin. Ganon. Di ba nag-cause parang bitterness sa inyo yung gano'n? Na may mga, sabihin natin injustice. Kasi injustice yun di ba? Injustice na hindi ikaw yung nagnakaw pero ikaw napagbintangan and ikaw yung inutusan and then ikaw yung pinagalitan at a young age. So, how do you deal with that na may mga feelings kayo na parang na unfair yun? Injustice, ganon. Ako tingin ko hindi sa akin more an injustice Kasi dahil nga yung time na yun, napagbinta ko, tanggap ko na. So,
Dahil nga, I am surrounded ng mga pastors, apostles, kasi yun nga, yung aking mother is pastoral ng the GIL noon at naging TLH. Tapos si papa ko, naging pastor na. So, hindi ko nakikita na, it's not injustice. Parang it's my habit na. Yung, hindi ko na, hindi ko na tinitignan kung it's a sin or di bali ba to o tama bang gawin. Tingin ko ito na yung tadhana ko gumawa ng ng pagnanakaw. Hindi ko talaga siya nakikita as sin. So tingin ko is wala sa aking injustice kasi ang tingin ko na doon sa paggawa ko ng pagnanakaw is bahagi na ng buhay ko. So yun naman ako siya. Yun yung tingin ko that time. Bahagi siya ng buhay mo in the sense na kasi yun nga sinasabi mo kanina na pag ikaw ay nagnanakaw, nakakabili ka ng gusto mo, nagkakaroon ka ng kaibigan. Parang tingin ko na kaya nga yun ang kasalanan. Parang is about level yung mo, understanding mo sa ginagawa. Dati ang tingin mo sa kasalanan is bawal lang siya. Pero dahil lumalalim, dahil in-ignore mo yun, in-ignore ko yun, ang tingin ko na dun sa pagnanakaw is tama siya. Tama. So, may tanong ulit. How did you deal with it? Kasi 7 years old, sabihin natin 7 years old ka, di ba makaranas ka ng ganong klaseng bad experience from people not outside ng church, kundi nasa loob ng church, di ba? And sabihin, hindi ka man maging aware or conscious, pero may naging sugat ka doon. And may mga ties na every time na ikaw yung papagalitan, nung dating ang inutusan ako, sumunod lang naman ako, di ba? Ako pa din yung pinagalitan. So, paano mo dinil yung ganong klaseng, sabihin nga sa natin, injustice or bad experience na natanggap mo? Well, that's a specific experience. Di ko maalala since, 7 years old lang ako nun. Pero, nakikita ko na the way that they treated me that time is just them being them. Kasi makasama sila lagi, tapos puro kalokohan nga na-witness ko sa kanila, ang na-observe ko sa kanila. So parang it was already timely na aalis din sila sa church. Pero how I coped with it, di ko maalala sa time na yun. Since, yun nga, bata pa ako na. And may similarity rin yung story niyong dalawa eh. Kasi di ba ikaw din nagkaroon ka ng struggle sa pagnanakaw? Yeah. Yes. So basically, I stole a lot of money because I wanted to, gusto ko gumanti sa daddy ko. Dollars, ako peso. That's a difference. That's the difference. Okay. I started off with $20 lang. Sabi ko, dahil hindi mo binibigay, gusto ko, daddy, ito, nanakaw ko. Tapos, ang nasa puso ko nun is ibabalik ko talaga. Pero gusto ko yun lang ipakita na may nawawala sa daddy ko. Pero di niya napapansin, kaya I continue to steal more from him. $20 became $50, became hundreds of dollars. Came to $600 at ito lahat ay ginamit ko para lang maging sikat sa school, sa mga kaibigan ko, which is syempre sumikat nun yung brand na Supreme. Kaya ayun, I wanted to buy the Supreme fanny pack na they had. So yun, since I wanted to be friends with them, I would buy from them, and then nakita nila yun that they could make money off of me, since alam nila yung pera ko is pera ng daddy ko. So when they would offer me stuff, I would say, okay, let me just steal some more money from my dad. Wala ka sa akin, brothers. And then the next day, okay, I would have more stuff. I bought Jordan 4s, Jordan 3s, champion shirt. I bought an iPhone 7. Oh, ganun talaga. Well, iPhone 7 barely even worked. They sold me a phone for $150, and then it was already broken. The mic wasn't working. The battery was basically dead. Oh my goodness. And all that just to be friends with them. And I remember when I wanted to buy the Jordan 3s, or I didn't want to buy it, he just offered it to me, di ba? I bought it for like $60, and then
once I bought it, I was like, oh, it doesn't fit me. Can I take it back? And he was like, no, I need the money, man. Like, it's obviously that I wanted to be friends with them, but they were just using me for the money. And that's the trap that I fell in, just because I wanted to be in, just because I wanted friends. That's what I thought money could buy me. So, isa sa nakita ko sa inyong dalawa, you guys wanted friends outside of the church. What caused that? Like, hindi ba enough yung friends sa loob ng church o kaya kasi di ba, like, question. It's a good sabihin question. natin, di ba, makikita kayo ng Sunday. Sabihin natin, yun na yung dahilan. Magkikita lang naman kayo ng Sunday, pero yung Monday to Friday nyo, mostly kasama nyo mga classmates ninyo. So, yun ba yung naging reason? Bakit gusto nyo magpakita ng gilas para yung Monday to Friday nyo masaya, na meron pa rin kayong mga friends kahit na nasa labas na kayo ng church, ganun. Parang I want myself na malaman na mas marami akong friends. Yun ang palagi yun eh. Kasi pag meron kang money, you can allure them. Yes, it's true. Kasi parang ako nagiging Robin Hood eh. Pero yung Robin Hood ba to? Hindi kasi na-relate ako sa sinasabi ni Vigilante naman pala. Kasi yung parang kumbaga nilalapitan ka ng mga classmate mo, masabi, ay si Torias mayaman yan, hindi tayo dyan. Pero di nila alam yung back of my reason bakit ako may pera is nananakaw ko talaga ng pera. So, kumbaga ang nagiging trap na rin doon is hindi ka na nananakaw para sa'yo. Kundi nanganakaw na kasi para mahikayat mo sila. Yun ang which is mali. Yun din yung nag-cause kung bakit tumagal. Tumatagal talaga siya. Bakit? Sabi ko na niya, di ba, ang kasalanan talaga is lume-level yan. Hindi lang pang sarili, pati sa ibang tao. So yun na nagiging, naging habit na. Kasi kailangan nila. Kaya gusto ko maraming friends. Ako naman, it was a time where I was struggling in my faith. I was like 13 years old and sinasabi ko mas masaya na ako dito sa school. So sulitin ko every time na nasa school ako, I'll be with these friends until kailangan kong umuwi. I'll just be sad na naman sa pag-uwi ko. Tapos ayun, church na naman, lipas lang ng oras. And then, I would just look forward every day to go into school. Dahil dun, sa tingin ko, dun ako masaya. At that time, I was actually really struggling sa faith ko dahil naging agnostic ako that time. Sinasabi ko like, meron ba talagang Diyos? I was questioning myself. At that time, naging agnostic ako. I didn't know anong gagawin ko that time dahil nga feeling ko I was being controlled sa church. Tapos, the only time I felt free was sa school. So, yun ang naging dahilan ko. So, you had like a double life. Yes. Iba yung buhay mo sa church, iba yung, which is, naging ano naman talaga natin yan. Naging struggle natin yan. Kasi, yun nga, as a kid, growing up sa church, you don't have that much fun. Kasi hindi lahat makakasundo mo. Hindi lahat gusto yung trip mo, di ba? Pero kasi pag sa school, mostly mga kabataan doon, lalo na pag lalaki, di ba? Madaling mag-connect ang lalaki, madaling mag-connect pagdating sa basta masaya, basta na-enjoy ganon kahit na hindi naman talaga magkakilala, pero yun nga, may certain point of nagkaka-connect because of the fun. So, yun yung nagiging trap sa atin, di ba? We fall into the trap na meron tayong double life na, okay, pag sa school ako, magulo ako. Pero pag sa church ako, behave ako. Team ako. Diba? Hindi ko mapakita yung ugali ko. And then all of a sudden, mababalitaan na lang ng mga magulang mo, uy, anong ginawa mo sa school? May ginawa ka dito. Diba? Magugulat na lang sila kasi, mukhang mabait naman tong anak ko kapag nasa church. Bakit ako gano'n, di ba? So, ako din, actually, mahirap, naging ano ko din yun dahil as a kid, as a fat kid nung bata ako, diba? May insecurities, and we try to cover that insecurity by another hindi talaga solution, by another problem na yun nga, nagiging man pleaser
ako nagiging man pleaser ako. I saw myself as a man pleaser na kung sino nga kasama ko, gusto ko siyang i-please, gusto ko siyang patawanin, gusto ko siyang ma-feel na enjoyable ako kasama. Yeah. And I saw it as a root from insecurity. So I struggle na pagdating ng ganito sa school, ganito ugali ko, pero pagdating sa bahay, lesson yon. Hindi ko pwede Pwedeng ipakita. hindi ko pwede ipakita. Yan, di ba? Kaya struggle talaga, which is mararanasan din yan na mostly, I believe, mostly na mga laki sa church nararanasan yan. Kasi ayaw mong pakilala talaga kung yung Diyos mo, ayaw mong pakilala yung values mo. It's true. Diba? Kasi kapag nalaman nila, ay Christian ka pala, so bawal ka ng ganito. Hindi ka na namin isasama ng ganito. Diba? Limitado ka na. So hindi mo sasabihin yung para sama pa din tayo, sama ako sa inyo. Pero yun nga, we cannot mock God na we cannot have a double life, which is nakakatawa sa inyong dalawa kasi yun yung vulnerability ninyo, yung transparency ninyo, lalo na kay Sosthenes na dumating pala sa point na naging agnostic ka na. So, ano naman yung point in your life na you would say na kung saan nagkaroon kayo ng breakthrough from all of the struggles na naranasan nyo kayo ay bata pa? Ako, like there's this one time that I was really struggling. DA ako nun. Everything, I didn't know what to do sa DA ko. And there was this one Sunday service nasa Clydesdale kami nun. Tapos, I was just looking up. I said, God, show me something. And during that time, it was a time that we were getting introduced sa mga manifestations, di ba? Past 2018, di ba? Past that time. So, what happened while I was looking up, nakadila during worship. Pero nung tumingin ako sa taas, I saw a light shine bright. And then may bumababang feather. And I was like, this is undeniable. That was an unexplainable experience for me. Dahil that time, God showed up at that time where I was looking, and then that was may bumabang feather, which is you cannot explain. And at the same time, you ask for it, di ba? Yes. You can say na it's a coincidence kapag hindi mo naman hinihingi and yet nakita mo na nag-manifest. Pero yung hiningi mo, you ask for it, you pray for it, and at the same time, nagkaroon ng confirmation. Talagang naririnig ni Lord. Yes. Ikaw wala. Ako yung naging turning point ko is actually kasi one time pag nahuhuli talaga ako sa kaso ng pagnanakaw, tingin ko lang mapapatawad lang ako, pero paulit-ulit siya until that time na si Apostle Joseph hinawakan niya yung mga DA, ang tawag kasi doon mga wounded warriors. So napasama ako doon at di ko makakalimutan yung sinabi ni dad mo is maaring mangyari din yun sa inyo to na kapag nagkaroon kayo ng kasalanan sa area ng pagnanakaw at hindi mo na ginagawa magnakaw ng pera, pero sabi sa akin ni Apostle Joseph, di ko makakalimutan yun, is pag hindi mo tinanggal yung sistema ng pagnanakaw mo, it will repeat again. Kaya nga sabi, meron sinabi siya sa Apostolic Gem na talagang totoo yun na kapag hindi mo siya ninil, it will only change a location. Kasi ang sabi niya sa akin, maaring pwede ka rin magnakaw ng time sa Diyos. Hindi ka nga nagnanakaw ng pera, pero nagnanakaw ka ng time sa Diyos. Is area of pagnanakaw pa rin. Yeah, it is. So, natandaan ko yun. Sabi ko, kasi I can resist na yung pagnanakaw ng pera. Pero yung sistema, yung na-build na sistema sa akin, yun yung magkukos na parang lumalim, parang tingin ko, hindi na nga ako nagnanakaw ng pera, pero may area ng pagnanakaw. Yun doon ako lalo nabubulag. So, sabi ko, tama yung sabi talagang tinandaan ko yun. At one time, pagdating ng bahay, kasi nga, diba, nag-space pets kami, kung alam niyo yun. Yeah. Nag-trigger sa akin yung Ephesians 4:26 and 27. Sabi kasi doon, diba, sabi niya doon, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Sabi sa verse 27, and do not give the devil a foothold. Nag-trigger kasi sa akin to kasi meron kami tinatawag na curse cutting prayer. Yeah. So, nilirepeat yun. Sabi ko, do not give a devil foothold. So yes, we cannot give a devil foothold kasi alam na natin, demonyo siya. Pero ano yung magiging kapalit nun
hindi ka na nagnanakaw, hindi na ako nagnanakaw, pero ano magiging kapalit yun? So, yun sa verse 28, yun na nagrema sa akin. Kaya nahinto na talaga ako magnakaw, which is, sabi doon, he who has been stealing must not steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those he need. So, namulat, sabi ko, kaya pala ako nananakaw kasi para sa sarili ko lang. At pangalawa, tingin ko kasi sa pagnanakaw is tama na, which is sabi ko kanina, is my destiny. Tingin ko na talaga destiny na. Pero na talagang nagrema sa akin, sabi ko, kailangan tanggalin ko yung sistema ng pagnanakaw sa buhay ko. At yun ang mag-cause sa akin na magbago ko at may certain time na magbibigay na rin ako para sa iba. Kaya nung kumita ako ng pera sa Place of Hope, POH, I asked God, sabi ko, Lord, kasi na-deal ko na yung pagnanakaw. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko sa pera? Kasi pag nagbabago ka, you can ask God talaga eh. Sabi niya sa akin, magbigay ka ng sapatos sa mga bata. Ng tennis shoes. Sabi ko, mahirap yun kasi una kumita ako ng 17,000. Nagbigay ako ng mga sapatos. Hindi ko maintindihan talaga nung una. So, parang sabi ko, Lord, bakit? Until na na-discover ko, sabi niya, di ba nagnakaw ako sa era ng pera sa child abuse. Yun na yung redemption mo. So ako laking tuwa sa akin ng puso ko. Sabi ko, Lord, thank you Lord kasi na-redeem ko na. Pero hindi pa natatapos yung yung pacing na pwede ka pa rin ulit magkasala. Pero yung isa trophy. Trophy mo yun na hindi ka na talaga na babound sa pera. So mas lalo ko nagbigay, mas lalo ko nag-work. Kaya natatanggal sa akin yung system ng pagnanakaw. And gusto ko sinabi mo malaki kasi yung moment na naintindihan mo na hindi ka dapat magnakaw, nagkaroon ka ng internal conversation or conversation with yourself na ikaw mismo nag-decide na dapat kong baguhin to. It's a choice talaga. It's a choice, yun nga Kasi most of the time, people do not understand the process of sin and deceitfulness of sin na kapag ikaw ang nagkasala, gusto mo si Lord ang magtanggal ng kasalanan sa'yo. Anybody can help you. Yung mismong i-power ng choice na ikaw ang mag-resist. Kasi, tama yung sabi mo wala din kasi makakatulong sa sarili mo kundi ikaw at ang Diyos yan Kasi kahit ang Diyos, even God can influence you na kasi may power siya. Kasi pero yung decision na pagnakaw, ikaw gumawa So yung decision na magbago at magsisi, dapat sa'yo din magaling. Kaya kasabi nga is, kung saan ka bumaksak, doon ka dapat talaga bumangon. Talaga nagrema sa akin yun. It's a choice talaga. Tama sabi mo, it's a choice na you must resist yung paggagawa ng kasalanan. So yun, tuloy-tuloy talaga siya. And actually, the power of the Word of God talaga is giving you the right to choose. The right to choose kung anong magiging buhay mo, kung gagawa ka pa ba ng kasalanan o babaguhin mo. It's the same thing. So kasi I believe, in order to break out of the sin na ginawa mo, you decided to do, you must also decide na itigil na. Ikaw ang maghaharang talaga. Which is, hindi natin naintindihan yun nung una. Kasi 'di ba, ang konsepto natin, kung Diyos siya, bakit niya papayagan yung ganito mangyari? Bakit papayagan niya na matempa ko sa pagnanakaw, ganito, May questions 'di ba? May mga questions na gano'n, pero the reality na binibigay sa atin ni Lord yung choice para to do good or to do bad. Nasa iyo ang choice, kaya meron judgment kasi i-judge ka according sa mga ginawa mo. So, ang mahirap kasi sa atin, gusto natin tayo ang gagawa ng mali, pero ang gagawa ng solusyon, iba. Ang Diyos. So, kung hindi iayusin ni Lord, ibig sabihin nun, ganito na talaga ako. And, yun ang struggle mostly kapag you do not know talaga ko yung Word of God, you do not know God at the same time. Yun nga kasi doesn't mean naman na ikaw ay laki ng church. Kilala mo ang Diyos Sa reality, hindi kahit na baby ka pa lang, lumaki ka na sa church, children's school, etc., mayroon ka pa ministry, kung wala ka talagang experience sa Panginoon, mahirap talaga yung pagsunod. Lalong-lalo na in the area ng pagsunod. Kasi nung tayo bata, pwede tayong sumunod dahil sinabihan tayo. Yan kasi ang utos di ba? Doon yung utos So bata kami, susunod kami, wala kaming Pero kapag ikaw ay tumatanda na, diba? Makikita natin na our choices should
decisions in life should be based upon the Word of God and be based Yes. upon the relationship with God. Yeah. Kaya yung ginagawa natin ito, hindi to religion eh. Going to church is not about religion, it's about building your relationship with Yes. God. And I would like to share to you guys something na kung saan ni-reveal sa akin ni Lord. Na kung saan nung ako ay pinanganak, lumabas sa sinapupunan ng nanay ko, I was doomed to go to hell. No amount of faith ng magulang ko, no amount of service na ginawa nila, no amount of ministry na meron sila can save me. Yes. Kaya nga, I believe it was A.W. Tozer or I don't know, a man of God nagsabi na, God has no grandchildren. It doesn't mean na kung saan ang mga magulang natin ay devoted, hallelujah, sila ay pastors, diba? Leaders. Magiging maayos ang buhay natin. No, hindi ganun talaga. Na-realize ko yun eh. I was doomed to go to hell. Pero yung experience ko kay Lord, yung nag-save sa akin. Yes. Not the faith of my parents, not the ministry of my parents, not the devotion of my parents, but my relationship with God. Yun yung nag-cause din sa akin na, oo nga, kaya kailangan kong mag-ayos. Hindi porket ng mga magulang ko leaders, di ba? Automatic, go to heaven na ako. Kasi pagdating ng judgment, individual eh. So, kung anong ginawa ko, magiging accountable ako doon. So, yun yung nakita ko. Yeah. Di ba? And something may nag-hit sa inyo na, oo nga, no? Hindi automatic yun. Kaya, you need to pursue. Yes. Yun talaga yung key doon. You need to pursue. You need to have an intimate relationship with God. Kaya yung mga ginagawa natin, di ba? Storya yun kung paano tayo nilalapit ni Lord sa Kanya. Yes. Na hindi ka dadaan sa magulang mo, hindi ka dadaan sa tatay mo, hindi ka dadaan sa magulang, hindi ka dadaan sa church, kundi diretso ka sa Kanya, may relationship ka talaga sa Kanya. Ano yung storya ng Diyos sa'yo? Oh. Story itself. Kasi tama yan eh. Hindi nagkokos kaya ka nasa-save or na iniligtas ng Diyos dahil yung papa mo or something sa kamag-anak mo ay mga naglilingkod sa Diyos. And napatunayan ko yun kasi nga walang exemption ng ang kasalanan eh. Lahat talaga dadaan talaga dyan. Yes. Kaya nga sabi sa Bible will he find faith on the earth? Kasi it's about individuality. Yes. Haharap ka talaga sa Diyos na ano nagawa mo sa mundo? Ano yung ginawa mo sa akin? Hindi mo pwede sabihin, Lord, ito ginawa ng magulang ko. Hindi mo why? Yes. Kasi si Lord, nagbigay siya na ito yung mga prophets, di mo napakinggan. Meron akong binigay sa'yo, di mo ako pinakinggan. Merong Biblia, di mo binabasa. Maraming pwedeng dahilan sa Diyos na pwedeng sasabihin sa'yo na gumawa siya ng himala sa'yo, di mo pinapansin. Yeah. Kaya yun ang nagtatak talaga sa akin. In the end, it's a choice talaga eh. Diba? It's a choice. Yes. Ako ba magko-commit ako sa Lord kung paano nag-commit yung mga... We can use them as an inspiration. As a motivation. Pero hindi tayo pwede umasa sa kanila. Kaya yun yung very mind-boggling na sinabi sa akin, Lord, the moment na lumabas ka sa nanay mo, you are doomed to go to hell. That's why you need to surrender your life. You need a savior. Yeah. Kasi these parents, we only came through them. We do not come from them. Si Lord talagang numikha sa atin. Yes. And kung hindi natin kikilalanin yung Creator natin, mahihirapan tayo kasi mismo tayo, wala tayong confidence. Okay ba talaga ako sa Panginoon? Katanggap-tanggap ba to sa Panginoon? Pero yung relationship mo, yung confidence mo manggaling sa intimate relationship mo with God, With God. Yeah. madaming mag-grow sa'yo. Magbabago din yung concept mo pagdating sa kasalanan. Kaya may mga bagay na dati gusto mo, ngayon ayaw mo na. Kasi nag-grow ka na in your relationship with God din. And yun yung nakikita ko na dapat maging key sa atin, ang mga kabataan, lalo na yung mga laki sa church or kahit hindi kayo laki sa church, everybody has a choice. Pwede na sabihin, hindi ako lumaki sa church, yung pamilya namin hindi maayos, hindi ko na-experience yung mga experiences. Hindi sa Pilipinas ako pinanganak, hindi ako sa US, which is a greener pasture. Diba? Pero still, when you grow up, kapag nasa level of accountability ka na, ikaw teenager, pataas, you have now a choice to direct your life. You can direct your life or you can give your life to someone who can direct it. Yes. Diba? Kasi pilit natin, dito ako, gusto ko paglaki ko ganito ako. Pero kung ikaw mag-decide ka, Lord, bibigay ko sa iyo yung buhay ko, ikaw mag-direct kung saan mo gusto kong dalhin, doon ako pupunta. It's worth it eh. Yes. Di ba? It is worth it. Dahil
yun nga nakikita ko na yun, yung mga dati kong kasama sa school, yung mga mas older, mas higher grade level sa akin. Dati nakikita ko sa school, puro mga kalokohang ginagawa. Pero na yun, ang pinapost nila, nasa church sila. Yung mga Mexican to, puro mga Mexican to na dating kaklase ko, dating ka-school ko. Now they are, mga nilalike nila about Christian. Di ba? Sa Instagram makikita mo na like by. Ayun, yung mga kasama ko dati sa school, nagugulat ako dahil hindi na sila yung katulad ng dati na ayun lang na puro kalokohan. Pero na yun, ang pinapost nila is about the Word of God or yung mga ganap sa church nila. So it is very, the more that you grow up, di ba, the more mature you get. Which is also the maturity na makita sa atin bilang, kabataan growing up. It's more of a choice. It's a choice. As they grow up, they realize that this is what they wanted, di ba? They wanted to serve God. Doon nila nakita yung truth. Yun din ang gusto ko mangyari sa mga ibang kabataan, di ba? Lalo na yun, they want to have fun. They want to do whatever they want. They want to, have fun, do drugs, whatever. Pero nakita ko na yun, yung opposite ng nangyayari, the more after they graduate school, they become more mature with their choices in life. Di ba? Kaya it's all about growth eh. Kaya si Lord din very patient siya sa atin. Kasi may mga experiences tayo na at our age, we do not understand it. We take it as a privilege. Nalaki ka ng church. Ako, yun yung nakita ko, naging problem ko na naging spoiled ako. I'm sorry for the word. Ang asshole ko dati. Sobrang jerk ko. Sobrang yabang ko na dahil bakit yung father ko is the head of the church. Tapos people respect him. And I assume na yung respect na yon You take a bath, parang na ganun na din yung respect. Dapat ganun ang respeto nyo sa akin. Kaya nga may mga times na si dad, nagagalit siya. Gagayahin ko, magagalit din ako sa mga kaibigan. Dapat ganito kayo, ganyan. Pero nakikita ko na wala akong sa authority. Wala ako sa posisyon para gawin yon. Yun nga, ang isa din sa natakot ako kasi I don't want people to respect me just because of my father. Gusto ko ma-respect nila ako because of the character of God in my life. Tama yan. Dahil naging maayos yung ugali ko, hindi lang dahil anak ka ng apostle kaya respeto. It's earned. Di ba? It's earned. Yeah, it's earned. So, nakakatakot din yung kasi hindi mo din naman masisisi yung mga tao eh. Kung talagang hindi maganda ang ugali mo, they will respect you because of your father, because of the righteousness, because of the commitment of the parents. Yes. Pero yung ikaw lang titignan, di ba? Ang hirap nung ganun. Kaya nagkaroon din ako ng awakening when I started to lose friends. Dahil yun nga, I used the authority of my father to force it on them. And they started pulling away. Lumalayo na sila sa akin dahil bakit? Ano ba to? Lideran, mayabang, ganito, ganyan. And during that time, akala ko tama yung ginagawa ko. Dahil bakit? Nakikita ko kasi sa ama ko, ganun. Kaya sana maintindihan ninyo, ganun din, di ba? Pero hindi. Talagang pinakita sa akin ni Lord na you do not have the right. You do not have the right to treat people that way just because your father is a leader, just because your father is an apostle or pastor. Kaya I repented, and ever since doon, hindi yun mabilisan na natanggal, hindi yun mabilisan na nawala yung ugali. Kasi yung mga tayo na nakikipag-wrestle pa tayo kay Lord. Lord, tama naman yan, ganito, ganyan. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Lord, ganito, ganyan. Pinipilit mo natin yung natin. You can argue, pag-argue ka pa sabihin alam sa lahat. Yun nga. Kaya nga, Lord, kasi hindi naman po ganun, di ba? Pero God knows everything. And yun yung push sa akin na, okay, ito muna, ayusin mo to. Ayusin mo yung relationship. Kasi, because of my hot-headedness, quick-tempered, nakakasakit na ako physically. Kahit sa mga siblings ko. Alam yan ng mga kapatid ko na kapag ako'y napipikon na, there is a tendency na pwede ko silang saktan physically. Kahit ate ko, babae siya, masasaktan ko siya. Either masasabunutan ko, kaya susuntokin ko sa braso. Ganon din sa bunso namin. Kaya, nung nakita ko yun, sabi ko, oo nga, ano yung nagkukos sa akin? Pikunin ka.
when people try to make a joke about you, you take it personally. Kaya ka nagagalit. Yeah. Kaya gusto mong gumante. Kung di ka makaganti ng joke, gaganti ka ng physical na, physical pain. Kasi, hindi, when you experience pain, you want to hurt others as well. And yun yung pinakita sa akin, Lord. Kaya, sabi ko, hindi talaga kaya na ng faith na magulang ko na baguhin ako. It's about my experience with God, to know my Savior, and through knowing my Savior, makikilala ko lalo yung sarili ko, and natanggalin ko yung lahat ng hindi according to the identity of Christ na meron sa akin. That's the power of eternity. Kasi sinabi sa Bible, di ba, na si Lord ang nag-set ng eternity sa heart of man. So we have a environment na talagang we should know the Lord personally, kasi yung nga tama sabi ni Pastor Finney, hindi talaga nakabase kung yung kasama mo sa church or kahit di naman din yung mga magulang mo or magulang natin o kamag-anak natin ay involved sa church kundi talaga it's a personal experience mo talaga sa Lord. Yun na magkukosate na mas lalong mag-mature. So was that your turning point when you saw that your friends were, lumalayo sa'yo? Actually, it's maraming turning point Maraming turning point in my life. One of the most memorable, not in a good way, pero yung time na na-DA ako, I saw my mom cry. And during that time, nandun siya sa kwarto, and then I was asking for forgiveness. Humingi ako ng tawad sa kanya, patawarin mo ako, ganito, ganyan. And siya, umiiyak siya talaga, and ayaw niya akong patawarin. Ayaw niya akong patawarin. Kinakalabit ko siya, niyayakap ko siya, pero gumaganon siya, pumipiglas siya. And during that time, naiintindihan ko, that's how much I've hurt my mother. And hindi ko tinitingnan dati. Kasi ang pinaka-power talaga ng sin is selfishness. You want to satisfy ko ano yung gusto mo. Self mo. Pero nung nakita ko yun si ma'am umiyak, sabi ko, everything that I do may consequence. May maapektuhan. Natuto akong tumingin sa iba kaysa tingnan yung sarili ko. That was one of the turning points na I believe nag-cause na the grace of God kumilos talaga sa buhay ko. Although hindi ko kaagad nakuha yun kasi pwedeng kay mami lang ako hindi magiging selfish, kay daddy lang ako hindi magiging selfish, pero pagdating sa ibang tao magiging selfish pa din ako dahil bakit hindi sila talaga nakakilala sa Diyos o kaya, di ba? Pero yun, nung isa yun sa naging turning point ko, and ayun nga, another thing, yun nga, isa labas na yun sa friends ko na they started pulling out, mas lalong lumawak yung unselfishness na okay, nakakasakit na ako ng ibang tao, may evident na because lumalayo na sila, ibig sabihin nun, di na nila gusto. Maaring napagtsagaan nila ako noong una, napagbigyan nila ako dati, pero ngayon hindi na nila kaya. They started pulling. When I started to look at myself, ano nga ba yung problema ko? Hindi na sila. Hindi na kasi masyado silang sensitive, hindi sila sanay sa sense of humor ko, o kaya pikon lang din sila, ganun. I started looking upon myself, sabi ko, anong kailangan kong baguhin? Anong kailangan kong ayusin para ma-prevent na to? Kasi every time may effect, may cause. Absolutely. Diba? Yun Kung ganun naging effect sa kanila, ano yung cause? Okay. Di ba? Hindi naman ako, hindi ko pwede sabihin tama yung cause ko, pero mali yung effect. It doesn't work that way. Kung tama yung cause, tama yung effect. Yes. And when we started experiencing those things, I know may mga tao pa na hindi nagsasabi sa akin na ganyan ang problema mo, ganyan ang ayaw ko sa'yo. Alam ko may mga iba pang hindi ko nakakausap, na hindi ko nakasama ngayon. And I started to wonder during those times, ano yung naging epekto sa kanila? Possible ba nasugatan din sila? Yun din yung dahilan bakit sila umalis ng church. Dahil bakit? Ito anak ng apostle, tapos ganyan yung ugali. Ba? Ganito, dapat maayos ang ugali mo. Anak ka ng pastor, anak ka ng leader, tapos ganyan ka sa mga tao. So, hindi ko na maiwasan ngayon yun. I have to face it. And that's the time that I started to make a choice. Yung sinasabi ko sa inyo, it's about the choice. I started to make a choice. Okay, so I don't want na ganun yung maging effect. Baguhin ko yung cause. Baguhin ko yung ugali ko. I would be more humble na to serve others, not
gusto ko na hindi na ako yung sinuserve, kundi I want to serve others na. Natuto ako ng humility by the heart of God. And I started to look unto the word that God gives grace to the humble. Hallelujah. Na He's close to the brokenhearted. And a lot of these things na ang Diyos malapit sa mga nagpapakumbaba. And kasi ako, because of my pride, ayoko nang sasabihin mo, mali ako, ganito, ganyan. Di mo ako kilala. Ano yung kayabangan? Yung pride, di ba? Yeah. Di mo ako kilala. Ganito. Di mo ako kilala. Bakit ganyan sinasabi mo? Pero yun nga, I started to change all those things. And I'm still changing up to now. Yes. Kaya yun yung one of the turning points in my life. So, before we end this episode, what's one thing that you can say to the viewers that could help them, encourage them, whether it be a person na laki ng church o kaya unbeliever? What could you say to them that could help them na makakilala sa Panginoon? Number one na may advice ko, siyempre kung may mga pastors may mga yung pastor nyo is mga magulang ninyo, which is yung katayuan namin, ang payo ko is walang automatic. Sinabi nga nila kanina na your commitment must be earned. Hindi porket mga magulang mo or kamag-anak mo or naglilingkod sa Lord or nag-serve sa church or umatin sa church, you can be saved. There's no such things na kapag sila ay nag-church, ikaw mabuti ka na rin. You must face the fact na ikaw dadaan din sa pagsubok. The second advice na may advice ko is sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam na natin na ang Diyos ay kumakausap na sa atin in many ways. Huwag na natin i-ignore yun. Kasi the more natin may ini-ignore yun, mas lalong lalala yung buhay natin. Mas lala tayong lalayo sa anong gustong ibigay ng Diyos sa atin. Sure. Kahit unbeliever man o kahit di tayo mga nag-serve sa church. Don't ignore God. Ano na pag nangungusap na talaga siya. In many ways. Yun lang. Good. And then, in connection dun na don't delay. Kahit yung mga tawag ng Diyos, yung pagtawag ng Diyos sa inyo, sa atin, there might be, or there is, even I experience na yung isipin ko, ay wag muna, or wag muna ako mag-commit nito sa Diyos fully kasi di ko pa nagagawa yung mga gusto ko or hindi pa ako ready. Pero pag nandyan na yung call of God, it is the time because everything happens in God's time. Yes. One thing na I could say to the viewers, guys, walang kasamaan na nagawa mo o kaya partner ng past mo na kayang magbawas sa kabutihan ng Diyos. There is no such thing as no hope with God. There's always hope with God. Kahit pagano sa tingin mo karumi ka sa Panginoon na nahihiya ka lumapit. But actually, when we look at the Bible, we see these people na hindi naging maganda ang kanilang mga past. May mga nagkamali din sila, nagkasala din sila. Yeah. But there's always hope with God. There's always restoration with God. There's always renewal with God. Yes. He can revive you. He can help you out of your situation. Yeah. But the most important thing is you come to God. Because alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan mo, but the problem is most of the time ayaw natin lumapit sa Kanya. It's true. Gusto natin na huli siya, try mo natin yung ibang mga solusyon, and then kapag wala na talaga, saka tayo lalapit. Which could benefit you, pero Temporary. yeah, at the same time, marami ka pa mararanasan na hindi maganda, which magkakos ng lalong sugat. That's true. So, to encourage everyone, may be na matagal ka na sa church, laki ka sa church, o kaya hindi ka committed sa church, come to God. There's always hope with God. Kaya kanyang baguhin, kaya kanyang ayusin, kaya kanyang pagandahin yung pangit na sitwasyon mo sa buhay mo, and it's something na mararanasan mo kapag lumapit ka sa Panginoon. Yep. Okay, so to end this episode, we would like to invite everyone because August 31, meron po tayong angel service Conference. gagawin po sa
the Lord's Son Marulas. Which is, Saturday yun. Yeah, we will post the link or ano. So it's Saturday, last Saturday of the month. So sa mga kabataan po, sa mga teenagers, kahit ikaw ay Christian or unbeliever, you can come and be a part of the service. And we would like to welcome everyone because we believe that God wants to do something in the lives of the youth people Yes. today. So ang oras po niyan ay 3 p.m. to 7 p.m. 7 p.m. Okay, so we would like to invite everyone and hope you had a good time this episode and we would like to see you next time. Bye-bye. Tell your friends. Bye-bye!